Ako nga po pala si Carlo, and in this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-drive ng automatic car at ano nga ba ang mahalagang parte nito. Bago ang lahat, dapat muna nating malaman ang mahalagang parte ng sasakyan. Ang pinakauna ay ang manibela or ang steering wheel. Ang tamang hand position sa manibela or steering wheel ay 9 o'clock and 3 o'clock. Sa dashboard naman makikita mo ang iyong RPM, ang kilometers per hour, ang speed or ang bilis ng takbo mo, ang odometer, ang layo ng itinakbo mo, at ang gas level. Sa akin ay meron pang 4 na bars. So safe pa siyang ibiyahe. Yung controls ng basic light ng sasakyan ay matatagpuan sa left side na bahagi ng steering wheel or ng manibela. Ito yung long black lever. So kung gusto mong i-open yung park light, i-twist mo lang siya ng isa. Tapos nakita natin umilaw na yung dashboard. So kung yung headlight naman, twist mo ng pangalawang beses. Yung headlight, ito yung ginagamit natin pagka madilim, paggabi, or pag madaling araw. And then pag finish forward mo naman to, ito naman yung beam light. So nakita nyo yun, nagkaroon ng color blue sa side na yun kasi naka beam light na tayo. And this beam light ay ginagamit pagka totally madilim talaga, usually sa probinsya pagka walang lamppost. So that's it for the basic. Yung long lever naman sa kanang bahagi ng manibela, ito naman yung controls natin sa wiper natin sa salamin. So pag gusto mong pagalawin, pull down mo lang ito ng isang beses. So yan yung normal na galaw. Pagka gusto mong mas mabilis, twice, pull down mo twice. Yan, medyo mas mabilis na siya. Pagka heavy rains naman, ito yung pangatlo, yung naka-high. Yan, sobrang bilis na niya. Okay? Now, kung gusto mo lang milinisin niya sa salamin, yung meron ng kasamang windshield washer, yung may tubig, ihilahin mo lang to palapit sa'yo, parang ganito. Yan. Pag hinila mo yan, ganito yung mangyayari sa salamin. Ayun na may water, tapos gumalaw na yung wiper. So that's it for the wiper control. Yung nasa center naman ng sasakyan natin is yung head unit. So nandyan yung stereo, yung aircon button, yung defogger, and yung hazard. Nasa kaliwang bahagi naman ng sasakyan ng 4 na power buttons na siyang kumokontrol ng 4 na bintana ng sasakyan. Ngayon, balikan muna natin ang gamit ng 2 pedals ng automatic na transmission ng sasakyan. Una, ang brake pedal na nasa kaliwa at ang gas pedal na nasa kanan. Ang brake pedal ay merong 2 gamit. Una, pabagalin ang takbo ng sasakyan, at ang pangalawa naman ay pahintuin ang sasakyan. Kung gusto mong pabagalin ang sasakyan, hapakan mo ang brake pedal ng dahan-dahan, ngunit huwag mong isasagad. Kung gusto mo namang pahintuin ang sasakyan, hapakan mo ng dahan-dahan ang brake pedal at isagad mo ang pagkakaapak dito. Ang gas pedal naman ay ginagamit upang patakbuhin o pagalawin ang sasakyan.
Ang pag-apak sa gas pedal ay dapat dahan-dahan. Ang mismong mga paa mo na ang magdidikta kung gaano kadiin ang dapat na apak dito. Ngayon, bago natin patakbuhin ang sasakyan, siguraduhin natin nagsuot tayo ng seatbelt. I-adjust ang rear view at side view mirror. Siguraduhin nakikita natin ang mga sasakyan at tao sa bandang likuran at gilid nito. And lastly, i-adjust natin ang ating upuan sa pamamagitan ng seat lever and adjuster na matatagpuan sa ilalim at gilid nito. Yung seat lever and adjuster ng sasakyan ay makikita sa ilalim at sa gilid ng driver seat. So kung gusto mong i-adjust, hilahin mo lang tong lever na to para ma-recline yung upuan. Yan. Either ganyan or hilahin mo paatras. So yan, naka-recline na yung upuan. Yung para naman sa adjuster, eto, nasa ilalim siya ng S1. Nasa ilalim siya ng driver seat. So kung medyo mas matangkad ka, hilahin mo siya paatras. At kung medyo mas maliit ka naman, hilahin mo siya forward. Yung mas malapit din sa pedals at saka mas malapit sa manibela. Bago tayo magpatakbo ng sasakyan, siguraduhin na ang gear lever natin ay nasa parking at ang handbrake or emergency brake ay naka-engage. At bago natin patakbuhin ang sasakyan, always step on the brake. Habang nakaapak sa brake, pwede na natin buksan ang sasakyan by twisting it clockwise. 1, 2, 3. So always remember to step on the brake. The gear lever is on parking at ang handbrake ay naka-engage. So let's start. Ngayon, pwede na nating i-release ang handbrake. Ilipat from parking to drive. At dahan-dahan nating bitawan ang brake. And now we are moving. Sa pagliko naman, siguraduhin natin na ang side mirror ay nakatapat sa corner bago tayo lumiko. Ngayon, habang nakaalalay tayo sa brake, dahan-dahan natin siyang iangat at ilipat sa drive, sa gas, upang bumilis ang ating takbo. So from gas, diinan natin siya ng konti, alalay lang,
para mas bumilis ang ating takbo. So from 10, gawin natin siyang 20 kilometers per hour. So gawin lang ulit. Sa side mirror, antayin natin tumapat tayo sa corner bago tayo mag turn. Apak sa gas. Para bumilis. Now, kung hihinto naman tayo for a long stop, for example, sa isang traffic light, from driving, i-press lang natin slowly ang brake. Ilipat ang gear selector from drive to neutral at i-engage ang handbrake or emergency brake. At kung mas matagal, pwede na rin nating i-release ang ating apak sa brake. Always remember to step on the brake first pag magpapalit tayo ng gear from neutral to drive. So ilipat na natin yung gear from neutral to drive. Tapos dahan-dahan natin iaangat yung paa natin din sa brake para gumalaw na yung ating kotse. And now gumagalaw na yung kotse natin kasi inangat na natin yung paa natin sa brake. Magmo-move siya hanggang 20 kilometers per hour. Now kung gusto nating mas bumilis yung sasakyan natin, step on the gas pedal lang tayo. So yan, nakaapak na tayo sa gas pedal. Since bago tayo nag-aaral pa lang mag-drive, limit lang muna natin yung bilis natin to 30 kilometers per hour. Dapat doble ingat. Keep it safe always. Huwag muna tayong magmadali kasi nag-aaral pa nga lang tayo. Pag nagamay na natin siya, yan, pwede na tayong magmabilis ng takbo natin. So yan, hanggang 20 kph lang muna tayo. Reminder for everyone na ngayon pala mag-aaral mag-drive, always do things slowly. Sa una, kasi pagka araw-araw nyo nang ginagawa yung pag-drive, magagamayin nyo na siya. So for now, habang nag-aaral pa lang tayo, mabagal lang muna, and then paunti-unti, pagka nag-i-increase na yung knowledge natin sa pag-drive, tsaka natin unti-unting pabilisin yung sasakyan. Let's do it safely and confident sa pag-drive. Kasi the more you drive, mas madali kayong matututo. Unti-unti nyo nang magagamay yung pagdadrive. So that will do it for today. I hope you enjoy it. Thank you for watching.